Ako si Jordan, 16 na taong gulang, at ang pinakamatalik kong kaibigan ay si Ethan. Kami ay parehong lumaki sa isang tahimik na barangay sa Quezon City. Sa kabila ng aming kabataan, marami na kaming pinagdaanan sa buhay. Ngunit ang karanasang ito na nagsimula sa isang simpleng hapon ay nagbago sa aming pananaw sa mundo. Isang Sabado, habang kami ni Ethan ay naglalaro ng basketball sa bakuran, biglang umihip ang malakas na hangin. Mabilisan ang pagdating ng ulan at nagkulimlim ang kalangitan. Nagtakbuhan kami papasok sa bahay, nagtatawanan habang binabalot ng ulan ang paligid. Ngunit ang ligaya ay biglang naputol nang marinig namin ang kakaibang tunog mula sa itaas. Isang sigaw na parang humihingi ng tulong. Nagkatinginan kami ni Ethan, nagtataka at nag-aalala. Ano yon, Jordan? Tanong ni Ethan, halata sa kanyang boses ang kaba. Tumango ako. Tara, tingnan natin. Habang umaakyat kami sa hagdan patungo sa ikalawang palapag, palakas ng palakas ang sigaw. Isa itong pusang naipit sa bubong. Sa kabila ng takot na maaaring bumagsak ang bubong dahil sa ulan, nagpasya kaming umakyat at silipin ang sitwasyon. Ang pusang ito ay tila hindi kami bibigyan ng kapayapaan hanggat hindi namin siya natutulungan. Pagdating namin sa itaas, bumulaga sa amin ang kaawa-awang pusa. Siya ay nakalugmok sa isang sulok, basang-basa, nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay tila nagsusumamo ng tulong. Ethan, kailangan natin siyang iligtas, sabi ko, puno ng determinasyon. Ngunit paano nga ba namin gagawin iyon? Ang bubong ay madulas at ang hangin ay patuloy na humahampas. Lumingon ako kay Ethan, kita sa kanyang mukha ang pag-aalala, ngunit may halong tapang. Kaya natin to, Jordan. Basta mag-ingat tayo. Nagumpisa kaming magplano. Gumamit kami ng mga lumang karton bilang proteksyon sa aming mga tuhod habang gumagapang papunta sa pusa. Ang bawat hakbang ay nangangailangan ng matinding pag-iingat sapagkat isang maling galaw lamang ay maaari kaming mahulog. Ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko, kasabay ng pag-asa na sana'y maging maayos ang lahat. Habang papalapit kami sa pusa, biglang bumuhos ang mas malakas na ulan. Unti-unting bumaba ang temperatura at halos hindi na namin makita ang pusa sa dami ng tubig. Ngunit hindi kami susuko. Ramdam ko ang pagkapit ng malamig na hangin sa aking balat habang ang hangin ay tila sumasabay sa aming laban. Sa wakas, narating namin ang pusa. Isa itong maliit na pusa, kulay abo, at tila wala ng lakas. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Bulong ni Ethan habang unti-unti niyang inaabot ang pusa. Ngunit sa pag-abot niya, biglang dumulas ang kanyang kamay at muntik na niyang mahulog. Napasigaw ako, Ethan! Sa kabutihang palad, nagawa naming makapitan ng pusa. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla kong naramdaman ang pag-uga ng bubong. Isang malakas na hampas ng hangin ang dumating at sa isang iglap, ang bubong ay tila may banta ng pagguho. Sa kabila ng tagumpay ng pag-abot sa pusa, kami ay nahaharap sa mas malaking panganib. Ako si Miguel at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Carlo sa isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran. Mula pa noong mga bata kami, palagi kaming magkasama sa mga laro at kalokohan. Ngunit hindi namin inakala na darating ang araw na kami ay maghahanap ng paraan upang iligtas ang isang pusang nangangailangan ng tulong. Noong umagang iyon, habang naglalakad kami sa malapit sa kalsada patungo sa aming eskwelahan, bigla naming narinig ang mahina ngunit nakaaawa na pag-ingit ng isang pusa. Hinanap namin ang pinanggagalingan ng tunog at laking gulat namin nang makita namin ang isang munting pusa na naipit sa bubong ng abandonadong bahay sa dulo ng aming kalye. Tulungan natin siya, Carlo, sigaw ko puno ng determinasyon. Oh, Miguel, hindi natin siya pwedeng iwanan, tugon ni Carlo na tila hindi makapaniwala sa aming nasaksihan.
Mabilis naming napagdesisyonan na hindi kami aabutin ng konsensya kung hindi namin gagawin ang lahat upang mailigtas ang kaawa-awang nilalang. Nagkataon namang may dala akong lubid na ginagamit namin sa pagsasanay sa climbing, kaya't ito ang aming naging pangunahing kagamitan sa aming misyon. Nagumpisa kaming mag-isip ng plano kung paano namin maaabot ang lugar ng pusa. Ang abandonadong bahay ay matagal nang hindi napapansin ng mga tao sa aming komunidad. Ang mga bintana nito ay basag at ang pintuan ay halos nakasara lamang ng alikabok at mga sapot ng gagamba. Sa likod nito mayroong lumang puno na may sanga na direktang naka-extend patungo sa bubong. Kung maakyat natin ang puno, maaari tayong makatawid patungo sa bubong, sabi ni Carlo, habang pinag-aaralan ng paligid. Sumang-ayon ako sa kanyang plano, bagaman kinakabahan ako sa posibilidad na mahulog kami. Isa itong panganib na hindi namin ininda dahil sa aming hangarin. Dahan-dahan kaming kumapit sa sanga ng puno, nagsimula kaming umakyat. Habang tumataas kami, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso na bumibilis sa kaba. Sa wakas narating namin ang bubong. Nandoon na kami, ang aming mga palad ay punong-puno ng pawis at pighati sa bawat hakbang. Nakita namin ang pusa, maliit na maputi at nanginginig, tila takot na takot. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-asa at takot, parang alam nito na ito ang pagkakataon niyang makalaya. Paano natin siya maaabot? Tanong ni Carlo, habang iniisip ang posibleng solusyon. Nagkaroon ako ng ideya. Ginamit ko ang lubid, bumuo ako ng simpleng harness na pwedeng hilahin. Dahan-dahan kong inilapit ang harness sa pusa, umaasa na hindi ito magtatangkang tumakas. Sa kabutihang palad, tila naintindihan ng pusa ang aming intensyon. Kusa itong lumapit sa harness at nang ito'y nakasuot na, hinila namin ito patungo sa ligtas na bahagi ng bubong. Sa wakas, nakaligtas na ang pusa. Dahan-dahan naming nilusong ang puno, bitbit ang pusa sa aming mga bisig. Nakaramdam kami ng matinding kaligayahan at ang adrenaline sa aming katawan ay hindi pa rin humuhupa. Ngunit sa gitna ng aming tagumpay, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumalot sa aming mga puso ng takot. Habang pababa kami sa puno, narinig namin ang malakas na tunog ng sirena. Nakita namin ang mga pulis na papalapit sa aming kinaroroonan. Miguel, Carlo, anong ginagawa ninyo diyan? Sigaw ng isa sa mga pulis na tila nababahala sa aming kalagayan. Nailigtas namin ang pusang ito. Naipit siya sa bubong, paliwanag ni Carlo habang hawak pa rin ang pusa. Ngunit nagulat kami nang sabihin ng pulis, may report kami na may mga batang nagtatangkang pumasok sa abandonadong bahay na ito. Delikado ito, maraming bumagsak na bahagi. Nagtataka kami kung sino ang nag-report at bakit tila biglang naging komplikado ang sitwasyon. Hindi namin inaasahan na ang aming simpleng hangarin na iligtas ang pusa ay mauuwi sa ganitong sitwasyon. Bagaman alam naming tama ang aming ginawa, may kaba kami sa posibleng mangyari. Ang mga pulis ay nagtanong sa amin ng ilang mga katanungan at habang sumasagot kami, nakita namin ang isang taong nakatingin sa amin mula sa kalayuan. Isang misteryosong figura na tila nagmamasid mula sa lilim ng isang puno. Sino siya? Bakit siya nandoon? Habang papaalis na kami, dala ang pusang nailigtas, hindi maiwasang maglaro sa aming isipan ang tanong. Sino ang nag-report sa amin at ano ang kanyang intensyon? Sa kabila ng tagumpay na aming naramdaman sa pagliligtas sa pusa, bumabalot sa amin ang misteryo ng figurang iyon. Naglalakad kami pa uwi, puno ng pag-asa na isang araw ay malalaman namin ang sagot sa aming mga katanungan. Ngunit sa ngayon, ang aming prioridad ay ang kaligtasan ng pusa at ang aming pagkakaibigan na mas lalong tumibay dahil sa aming ginawa. Sa pag-alis namin, hindi namin maiwasang magtanong sa aming sarili, ano ang susunod na mangyayari? Ang araw ay nagsimulang magbigay ng banayad na liwanag
habang kami ni Jonah ay nakatayong magkatabi, ang aming mga matay nakatuon sa pusang naipit sa bubong. Si Mingming, ang pusang iyon, ay tila nagbigay ng tahimik na pagmamakaawa sa amin mula sa kanyang kinalalagyan. Nasa tuktok siya ng isang lumang bahay na matagal nang di napapansin ng mga tao sa aming barangay, at ang bubong nito'y tila nagbabanta ng panganib sa sinumang magtangkang umakyat. Hindi natin siya pwedeng iwan diyan, Gab, bulong ni Jonah sa akin. Ang kanyang tinig ay puno ng pangamba, ngunit may bahid ng determinasyon. Tumango ako. Alam kong pareho namin nararamdaman ang responsibilidad na iligtas si Mingming. Sa kabila ng takot, ang pagkakaibigang bumuo sa amin ng tiwala at lakas ng loob ay nag-udyok sa aming kumilos. Sa unang tingin, ang pag-akyat sa bahay ay tila imposible. Ngunit hindi namin pinabayaan ang takot na maghari sa aming mga puso. Nagpasya kaming gamitin ang lumang hagdang bakal na nasa likuran ng bahay. Nang makarating kami sa bubong, naisip ko ang aming mga magulang, ang kanilang mga paalala tungkol sa kaligtasan at panganib. Ngunit sa sandaling iyon, ang aming pagnanais na iligtas si Mingming ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Habang papalapit kami sa pusang naipit, narinig namin ang kanyang mahinang pag-iyak. Mingming, nandito na kami, bulong ni Jonah na tila nagbigay ng haplos ng kalma sa hayop. Ang kanyang matay kumislap at kaming dalawa ay nagpatuloy sa paglapit, dahan-dahan at maingat sa bawat hakbang upang hindi ito matakot. Ngunit bago pa man namin maabot si Mingming, naramdaman ko ang paggalaw ng bubong sa ilalim ng aming mga paa. Ang luma at marupok na kahoy ay nagsimulang magbigay ng tunog na parang mga huni ng babala. Jonah, mag-ingat! Sigaw ko, ngunit huli na. Bigla kaming nadulas at ang mundo'y tila nagikot sa isang iglap. Kami bumagsak sa isang mas mababang bahagi ng bubong, isang espasyo na mas masikip at mas delikado. Gab, okay ka lang ba? Tanong ni Jonah, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Tumango ako, kahit na ang sakit sa aking likod ay tila sumisigaw ng paghingi ng pahinga. Ngunit hindi kami pwedeng tumigil. Si Mingming ay nasa mas mataas na bahagi pa rin, na tila nangangailangan ng agarang tulong. Sa kabila ng aming kalagayan, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Alam naming dapat maging matalino sa aming susunod na hakbang. Biglang pumasok sa isip ko ang ideya ng paggamit ng mga lumang kahoy na nasira upang makabuo ng isang pansamantalang daan patungo sa pusang naipit. Jonah, kailangan nating subukan ito, suhestiyon ko, at agad niyang sinang-ayunan ng plano. Habang kami nagtatayo ng aming pansamantalang daan, naramdaman ko ang init ng araw na unti-unting bumabalot sa amin, na tila nagbibigay ng pag-asa at lakas. Ang bawat piraso ng kahoy na inilalagay namin ay tila sinusuportahan ng aming determinasyon, at sa wakas ang daan ay nabuo, sapat upang marating si Mingming. Sandali lang, Mingming, bulong ni Jonah habang dahan-dahan siyang umakyat. Ako'y nakasunod, ang aking mga matay nakatuon sa aming layunin. Sa wakas, narating namin siya. Hinawakan ni Jonah ang pusang nanginginig at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tagumpay. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Bumalik kami sa mas ligtas na bahagi ng bubong. Si Mingming ay nasa bisig ni Jonah, tila nakahanap ng katiwasayan sa kanyang pag-aalaga. Ngunit sa aming pagbaba, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Isang matinis na sigaw ang narinig namin mula sa ibaba, isang senyales ng paparating na panganib. Kami nagmadali, ngunit sa aming pagmamadali, isang bahagi ng bubong ang biglang bumigay. Mingming! Sigaw ni Jonah habang kami pumapailan lang sa hangin. Ang pusang kanyang hawak ay tila lumilipad sa kanyang bisig. Sa sandaling iyon, alam kong may mangyayari. Ngunit sa halip na kami bumagsak sa lupa, isang misteryosong bagay ang nagligtas sa amin mula sa panganib.
isang matibay na piraso ng kahoy na nakasabit sa gilid ng bubong, sapat upang kami makaligtas. Habang kami nakaupo sa lupa, si Mingming ay ligtas sa aming mga kamay. Naramdaman ko ang halo-halong emosyon, takot, ligaya, at katakataka. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang tanong na bumabalot sa aking isipan. Paano nangyari iyon? Sa likod ng aming pagkaligtas, may isang bagay na hindi namin maipaliwanag. At sa kabila ng aming tagumpay, alam kong may darating pang mga pagsubok. Ngunit sa sandaling iyon, ang aming puso'y puno ng pasasalamat. Hindi lamang sa aming pagkaligtas kundi sa pusang aming nailigtas. Mula sa mataas na bubong ng lumang bahay na iyon, kitang-kita ko ang lawak ng aming nayon, ang mga kabahayan, ang mga puno, at ang mga taong tila maliliit na langgam na abala sa kani-kanilang gawain. Ngunit ang aking atensyon ay nakatuon sa isang bagay lamang. Si Mingming, ang pusang naipit sa gilid ng kalawanging yero na umiiyak ng pagak at tila nagmamakaawa. Ano na, Marco? Anong gagawin natin? Tanong ni Elmer, ang aking matalik na kaibigan, habang pilit na inaabot ang kanyang kamay sa direksyon ni Mingming. Sa aming dalawa, ako ang mas matangkad kaya ako ang nagdesisyong umakyat sa bubong. Mabilis akong nakahanap ng matibay na kahoy na hagdang maaari kong gamitin. Habang paakyat, dama ko ang pagod at kaba sa bawat hakbang, ngunit hindi ko ito alintana. Ang mahalaga ay mailigtas namin si Mingming. Sa wakas, narating ko ang tuktok. Noon ko lang napansin kung gaano kalalim ang pagkakaipit ng pusang iyon. Isa pala itong maliit na siwang sa pagitan ng dalawang yero na tila kumukulong, bitag para sa munting nilalang. Huwag kang mag-alala, Mingming. Andito na kami, bulong ko. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong mga kamay. Marco, dahan-dahan lang, baka lalo siyang maipit, paalala ni Elmer mula sa ibaba. Habang inaabot ko ang pusa, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Narinig ko ang kaluskos ng mga dahon at ang pag-ugong ng bubong na tila nangangamba sa aking bigat. Kinabahan ako, ngunit hindi ako nagpahalata. Kailangan naming maging matatag para kay Mingming. Dahan-dahan kong sinubukang hilahin ang yero, sinisikap na huwag masaktan si Mingming. Sa mga pagkakataong iyon, tila bumagal ang oras. Naririnig ko ang sariling tibok ng aking puso, kasabay ng pag-iyak ni Mingming. Napansin kong unti-unti nang lumuluwag ang pagkakaipit sa kanya. Konti na lang, Mingming, konti na lang, bulong ko tila kinakausap ang sarili kong tapang. Sa wakas, nakahulagpo si Mingming. Agad ko siyang kinarga, dama ko ang mabilis na pintig ng kanyang puso sa aking mga bisig. Isang munting himala na nagawa naming iligtas siya. Si Elmer sa ibaba ay tuwang-tuwang sumigaw, ang galing mo, Marco. Ngunit bago pa man ako makababa, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimula ng umambon at naramdaman ko ang dulas ng yero sa ilalim ng aking mga paa. Marco, dahan-dahan, huwag kang magmadali. Sigaw ni Elmer, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Ngunit huli na, isang maling hakbang at naramdaman ko ang biglang pag-usad ng isang piraso ng yero. Nawalan ako ng balanse at nagsimulang bumagsak pababa. Ang tanging nagawa ko ay yakapin ng mahigpit si Mingming. Iniisip kung paano ko siya maipapasa kay Elmer nang hindi siya masasaktan. Sa mga sandaling iyon, tila bumigat ang hangin at naging mabagal ang lahat. Nakita ko ang mukha ni Elmer na puno ng takot habang siya'y sumusubok na abutin kami. Ngunit alam kong hindi na ako aabot sa kanya. Sa gitna ng takot at kaba, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Elmer, saluhin mo si Mingming. Sigaw ko habang pilit na iniaabot ang pusa sa kanya habang kami bumabagsak. Dinig ko ang pagkabigla sa kanyang boses. Ano? Ngunit wala na siyang oras para magtanong. Habang bumagsak ako, nagawa kong itulak si Mingming papunta kay Elmer. Sa isang himala, nasalo niya ito, ngunit naiwan akong bumagsak papunta sa lupa. Isang matinding sakit ang naramdaman ko sa aking likod
at mga braso. Tila nagdilim ang lahat sa aking paligid. Hindi ko na narinig ang sigaw ni Elmer o ang mga yapak na papalapit sa amin. Ang tanging naiwan sa akin ay ang pag-asang ligtas si Mingming sa kanyang mga bisig. Ngunit bago tuluyang nagdilim ang lahat sa aking isip, isang munting liwanag ang nagpakita. Isang pamilyar na boses mula sa malayo ang narinig ko, boses na hindi ko inaasahan sa ganitong sitwasyon. Marco, gising! Kailangan ka pa namin! Sigaw ng boses na iyon, tila puno ng pag-asa at determinasyon. Sino iyon? Bakit siya nandito? Ang mga katanungang ito ang nag-iwan sa akin sa isang cliffhanger na tila nagtutulak sa akin na bumangon at alamin ang sagot. Ngunit sa ngayon, ang dilim ay nanatiling nakabalot sa akin, habang ang boses na iyon ang tanging gabay sa aking pagbabalik. Sa kalagitnaan ng hapon, habang ang araw ay unti-unting bumababa, naramdaman ko ang malamlam na hangin na dumadampi sa aking balat. Nakatayo kami ni Jomar sa harap ng lumang bahay na may makipot na bubungan, kung saan naroon ang pusang si Luna na naipit sa gilid. Ang aming mga matay puno ng determinasyon habang nag-uusap kami ng plano para sa kanyang pagsagip. Alam mo, Miko, hindi ko akalaing ganito kahirap ang haharapin natin, sabi ni Jomar habang tinitingnan ang taas ng bubong. Pero kailangan nating gawin ito. Hindi natin kayang iwan si Luna sa ganyang kalagayan. Napatango ako, ramdam ang bigat ng responsibilidad sa aming balikat. Si Luna, ang pusa ng kapitbahay na palaging nagpapaligaya sa amin sa tuwing siya ay dumadaan sa harapan ng bahay. Hindi namin kayang pabayaan siya. Nagdesisyon kaming umakyat gamit ang lumang hagdang bakal na nakasandal sa pader. Habang umaakyat, nararamdaman ko ang pag-alon ng kaba sa aking dibdib. Hindi ito pangkaraniwang pangyayari para sa dalawang kabataan na katulad namin. Ngunit ang tapang ni Jomar ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Ang kanyang determinasyon ay tila isang liwanag na gumagabay sa akin. Habang papalapit kami sa bubong, naririnig ko ang mahinang pag-iyak ni Luna, tila naghahanap ng tulong. Nandito na kami, Luna, bulong ko sa sarili ko, parang isang pangako sa kanya na hindi na siya nag-iisa. Pagdating namin sa bubungan, nakita ko ang sitwasyon ni Luna. Siya ay naipit sa pagitan ng dalawang yero at ang kanyang mga matay puno ng takot. Agad kaming nag-isip ng paraan para mapalaya siya. Kailangan naming mag-ingat dahil ang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kapahamakan hindi lamang sa kanya, kundi pati sa amin. Kumuha si Jomar ng isang mahabang kahoy na nakita namin sa paligid at dahan-dahang inangat ang isang bahagi ng yero. Miko, hawakan mo ng mahigpit ito, sabi niya habang inaabot sa akin ang dulo ng kahoy. Kailangan nating tiyakin na hindi ito gagalaw. Habang hinahawakan ko ang kahoy, unti-unti naming naiangat ang yero. Kitang-kita ko ang pagliwanag ng mga mata ni Luna habang unti-unti siyang nakakalabas. Sa wakas, malapit na siyang makawala. Ngunit sa isang iglap, narinig namin ang isang kakaibang tunog mula sa likuran. Isang pumasag na halakhak na tila nagmumula sa isang estranghero. Mukhang may mga bagong bayani tayong nagligtas ng pusa, sabi ng isang lalaking hindi namin kilala na nakatayo sa gilid ng bubungan. Ang kanyang mga matay puno ng kapilyuhan at ang kanyang presensya ay nagdulot ng hindi inaasahang tensyon. Napatigil kami ni Jomar, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang lalaki tila may balak gawin sa amin, ngunit hindi namin alam kung ano. Sino ka? Tanong ni Jomar. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ako'y isang tagapanood lamang, sagot ng lalaki, ngumingiti ng may pagkapilyo. Ngunit minsan, ang mga tagapanood ay may mga hindi inaasahang papel na ginagampanan. Habang sinusubukan naming ipagpatuloy ang pagsagip kay Luna, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagbabanta sa amin.
Ang presensya ng estranghero ay nagdala ng kakaibang takot na hindi namin inaasahan. Sa bawat segundo, ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado. Sa gitna ng aming pag-aalala, biglang umindak si Luna mula sa kanyang pagkakaipit. Sa wakas, siya'y nakalaya. Ngunit sa kanyang pagtalon, natamaan niya ang kahoy na aming hawak. Ang yero'y biglang gumalaw at kaming napasigaw sa gulat. Ngunit sa kabila ng lahat, ang estranghero'y nanatiling nakangiti, tila may alam siyang hindi namin matanto. Isang lihim na nakatago sa likod ng kanyang kapilyuhan. Habang bumababa kami mula sa bubong, dala ang ligaya ng tagumpay sa aming mga puso, hindi namin maiwasang magtanong. Sino ang misteryosong lalaking iyon? At ano ang kanyang tunay na layunin? Sa kabila ng aming tagumpay, isang bagong misteryo ang bumulaga sa amin, isang cliffhanger na nagbigay ng bagong kulay sa aming kwento. Sa bawat hakbang namin pauwi, tila may bagong kabanata na naghihintay. Ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos at ang misteryo ng estranghero ay patuloy na bumabalot sa aming isipan. Ito ang simula ng isang bagong kwento na puno ng hindi inaasahang pagsubok at tagumpay. Sa gitna ng aming paglalakbay, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nga ba kami napunta sa ganitong sitwasyon. Simula noong umakyat kami sa bubong para iligtas si Mingming, ang pusang naipit doon. Tila ba hindi na natapos ang aming mga pagsubok. Pero sa kabila ng lahat, hindi namin iniwanan ang isa't isa. Ako si Lino at kasama ko si Ben, ang matalik kong kaibigan. Pareho kaming determinado, kahit pa ang aming mga plano ay madalas na nauuwi sa hindi inaasahang aberya. Habang kami nasa bubong, dama ko ang init ng araw na tila walang pakialam sa aming ginagawa. Pinagpapawisan kami ng husto at ang mga kamay ko'y nanginginig sa kaba. Si Mingming ay nasa dulo ng bubong, nakasilip sa pagitan ng dalawang lumang kahoy na tila ba'y nagbabantang bumagsak anumang oras. Ben, sigurado ka bang ligtas ito? Tanong ko habang pilit na inaabot ang pusa. Oo, Lino, kailangan lang nating mag-ingat. Sagot ni Ben habang nakatapak sa isang matibay na bahagi ng bubong. Sa kabila ng kanyang kumpiyansa, alam kong pareho kaming nangangamba. Isang maling hakbang lamang, maaari kaming mahulog. Nang sa wakas ay naabot ko si Mingming, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan. Takot na takot siya at hindi ko alam kung paano ko siya kalmado. Huwag kang mag-alala, Mingming. Nandito kami para iligtas ka. Bulong ko sa kanya, umaasang kahit paano ay maiibsan ang kanyang kaba. Sa likod ko, narinig ko ang pagkaluskos ng mga kahoy. Si Ben ay nagpasya ng lumapit, handang tumulong sa pag-aangat kay Mingming mula sa kanyang pagkakaipit. Kaya natin to, Lino. Konting lakas lang, sabi niya at sabay kaming huminga ng malalim. Ngunit sa gitna ng aming pagsisikap, biglang nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang bahagi ng bubong na kinatatayuan ni Ben ay bumaon at siya'y nadulas. Napahawak siya sa akin, sabay sigaw ng, Lino, tulungan mo ako. Ang biglaang pangyayari ay nagdulot ng takot sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko siya mahahawakan nang hindi kami parehong mahuhulog. Sa mga sandaling iyon, bumalik sa isip ko ang aming mga alaala ni Ben. Ang aming mga tawanan, ang mga kalokohan, at ang aming walang kapantay na pagkakaibigan. Kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, palaging may liwanag na hatid ang aming samahan. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas na hindi bumitaw sa kanya. Ben, hindi kita bibitawan. Sigaw ko habang pinipilit na igalaw ang aking mga paa para makakuha ng mas matibay na posisyon. Sa kabila ng panganib, nagawa naming maiangat si Mingming mula sa pagkakaipit. Ngunit hindi pa tapos ang aming problema. Ang bubong ay patuloy na gumuguho at kailangan naming makababa agad. Ben, kailangan nating bumaba. Ngayon na,
Sigaw ko habang hawak-hawak ang pusa, pilit na inaabot ang kamay ni Ben. Ang pagsubok na ito ay tila walang katapusan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagyanig ng bubong at bawat hakbang ay tila ba'y nagbabadya ng panganib. Ngunit ang determinasyon namin ni Ben ang nagsilbing gabay sa aming puso. Sa wakas, narating namin ang gilid ng bubong. Nandito na tayo, Ben. Kaya natin to. Isang hakbang na lang, sabi ko, umaasa na hindi magpapabaya ang aming kapalaran. Ngunit sa paglapit namin sa gilid, isang kakaibang bagay ang aming natuklasan. Sa ibaba, may isang grupo ng mga tao na tila ba'y naghihintay. Hindi ko alam kung sino sila, ngunit ang kanilang presensya ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ben, tingnan mo yan, may mga tao sa ibaba. Baka matulungan nila tayo, sabi ko, at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbuhos ng lakas na hindi ko inaasahan. Sa wakas, nakababa kami mula sa bubong. Si Mingming ay ligtas na sa aming mga bisig at si Ben ay nakahinga ng maluwag. Salamat, Lino. Hindi ko alam kung anong gagawin kung wala ka, sabi ni Ben at ang kanyang mga matay puno ng pasasalamat. Ngunit ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa aming pagbaba, isang lalaki mula sa grupo ang lumapit sa amin. Kayo ba ang nagligtas sa pusa? Tanong niya, ang kanyang mga matay puno ng pagtataka. Oo, kami nga, sagot ko. Iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Ano nga ba ang kanilang layunin? At sa likod ng kanyang mga mata, tila may lihim na nagkukubli. Ang aming pagsubok ay nagbigay daan sa isang bagong misteryo na hindi namin inaasahan. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit sa kabila ng lahat, sigurado ako sa isang bagay. Ang kwento namin ni Ben ay magpapatuloy. Sa mga susunod na araw, may bagong hamon na naghihintay sa amin at ang aming pagkakaibigan ang magsisilbing gabay sa anumang laban na aming haharapin. Sa buong buhay ko, hindi ko inakalang mapapabilang kami ni Marco sa isang kwento ng pagliligtas na tila eksena sa pelikula. Ngunit heto kami, naglalakad sa ilalim ng liwanag ng mga bituin papunta sa bahay ni Mang Ramil, ang matandang kapitbahay namin na kilala sa kanyang pagiging mapagbigay at maalam sa mga bagay-bagay. Ano sa tingin mo, Kyle? Tanong ni Marco habang sinusubukan niyang pigilan ang pagkaluskos ng kanyang tsinelas sa daan. May makakatulong kaya sa atin si Mang Ramil? Sana, sagot ko. Kung hindi, baka kailangan nating umisip ng ibang paraan para maabot ang bubong ng lumang bahay. Ang pusang si Mimi ay naipit sa bubong ng bahay na matagal nang walang tao. Wala kaming ideya kung paano siya nakapasok doon. Ang tanging alam namin ay kailangan siyang mailigtas bago pa siya tuluyang maipit sa panganib. Ang tunog ng kanyang mahina at nagmamakaawa na pag-iyaw ay nagsilbing panggising sa amin mula sa kalmadong gabi. Pagdating namin sa bahay ni Mang Ramil, kumakatok na agad si Marco sa pintuan. May ilang segundo kaming naghintay bago bumukas ang pintuan at bumungad sa amin ang isang matandang may nangiti sa kanyang mukha. Anong maitutulong ko sa inyo, mga bata? Tanong ni Mang Ramil habang hinihila ang kanyang salamin sa mata pataas ng kanyang ilong. Mang Ramil, may problema po kami, simula ni Marco. May pusa po na naipit sa bubong ng lumang bahay. Kailangan namin ng tulong para makuha siya. Nag-isip si Mang Ramil at nakita kong may kumikislap na ideya sa kanyang mga mata. Alam niyo, may lumang hagdan ako sa likuran. Pwede niyong gamitin iyon para makapunta sa bubong. Tumango siya habang inilalagay ang kanyang tsinelas. Halika, tingnan natin. Sinundan namin si Mang Ramil sa likod ng kanyang bahay. Doon ay nakita namin ang lumang hagdan na, bagamat may kalumaan, tila matibay pa rin. Siguraduhin niyong maingat kayo ha, paalala niya habang tinutulungan kaming buhatin ang hagdan. Sa wakas, naiayos namin ang hagdan sa tabi ng lumang bahay.
Tumingin ako kay Marco at nakita ko ang determinasyon sa kanyang mukha. Kaya natin ito, bulong niya habang inaakyat ang hagdan. Habang umaakyat kami, pakiramdam ko ay bawat hagdan na inaapakan namin ay isang hakbang palapit sa tagumpay. Nang marating namin ang bubong, agad naming narinig ang mahinang pag-iyaw ni Mimi. Dito siya, sigaw ni Marco habang tinuturo ang sulok kung saan nakapaloob ang pusa. Dahan-dahan kaming lumapit at doon ay nakita namin si Mimi na iipit sa isang bahagi ng bubong na tila gumuguho na. Nagkatinginan kami ni Marco, alam naming kailangan naming maging maingat. Dahan-dahan lang, paalala ko habang inaabot ang pusa. Ngunit bago pa namin maabot si Mimi, narinig namin ang isang malakas na kaluskos sa ibaba. Bigla, ang hagdan na aming inakyat ay gumalaw, tila mawawala sa pwesto. Napatigil kami at ang puso ko ay tila tumalon sa kaba. Marco, anong gagawin natin? Tanong ko habang tinitingnan ang unti-unting paggalaw ng hagdan pababa. Nag-isip si Marco at tila may naisip siyang plano. Kyle, hawakan mo si Mimi. May naisip ako. Gamit ang kanyang liksi, bumaba si Marco sa kabilang bahagi ng bubong na hindi nakikita mula sa kalsada. Sinubukan kong abutin si Mimi habang iniisip ang plano ni Marco. Nang biglang narinig ko ang tunog ng mga yapak sa ibaba. Sino kaya ang naglalakad sa ilalim? Baka may ibang tao na gustong sumubok na makialam sa pagliligtas namin. Sa pag-aalala ko, hindi ko na malayang naabot na pala ni Marco ang hagdan sa kabilang bahagi. Kyle, nandito na ang hagdan, bumaba tayo agad. Nagmamadali akong bumaba, hawak si Mimi sa aking mga braso. Ngunit sa pagbaba namin, naramdaman ko ang pagyanig ng bubong. Baka ito na ang huling pagkakataon na makakaakyat kami dito. At sa pag-aalala ko, hindi ko maiwasang mag-isip kung sino ang nasa ibaba. Ngunit sa aming pagdating sa lupa, nakita namin si Mang Ramil, nakangiti at halatang siya ang nagpatibay ng hagdan sa kabilang bahagi. Akala niyo hindi ko alam ang mga plano niyo, ano? Biro ni Mang Ramil habang tinutulungan kaming bumaba. Sa wakas, ligtas na si Mimi sa aming mga braso at sa kabila ng pagod at kaba, hindi ko maiwasang mangiti. Ngunit sa gilid ng aking mata, may napansin akong anino na tila nagmamasid mula sa tabi ng bahay. Sino kaya iyon? Sa sandaling iyon, habang nakatingin ako sa bubong, naramdaman kong nag-uunahan ang tibok ng puso ko at tila ba hindi ko maipaliwanag ang kaba. Nasa gitna kami ng isang mahirap na sitwasyon, ngunit alam ko sa sarili ko na hindi ko ito kayang talikuran. Si Paolo, ang matalik kong kaibigan, ay nandoon din, nakatitig sa bintana ng ikalawang palapag ng bahay. Pareho kaming puno ng determinasyon na iligtas si Muning, ang pusang naipit sa bubong. Handa ka na ba, Carlo? Tanong ni Paolo, may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi na nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Oo, para kay Muning, kailangan natin siyang iligtas, sagot ko habang iniisip ang aming plano. Simula noong umaga, hindi na kami mapakali. Nagsimula ang lahat nang marinig namin ang iyak ni Muning mula sa bubong. Hindi namin alam kung paano siya nakarating doon, ngunit alam namin na kailangan naming kumilos agad. Ang pusang iyon ay hindi lamang alaga ng mga kapitbahay, kundi isang simbolo ng pagkakaibigan ng aming komunidad. Madalas naming nakikita si Muning na naglalakad sa kalsada. Tila ba nagbabantay sa lahat ng dumadaan. Isang pusa na alam mong may malasakit sa kanyang paligid. Nagpasya kaming gamitin ang hagdan sa likod ng bahay ng mga kapitbahay. Mabuti na lamang at nakilala namin sila noong nakaraang linggo sa isang pagtitipon sa kalye. Agad silang pumayag na gamitin ang hagdan para sa aming plano. Sa bawat hakbang paakyat, bumibigat ang pakiramdam ko sa kaba. Ngunit naroon din ang matinding pagnanais na makapagtulungan kami ni Paulo para iligtas si Muning. Pagdating namin sa taas, kitang-kita ang takot sa mga mata ni Muning. Nasa gilid siya ng bubong,
tila ba nalilito sa kanyang posisyon. Nagkatinginan kami ni Paolo at sa sandaling iyon, alam kong hindi kami pwedeng magkamali. Kailangan naming maging maingat sa bawat galaw dahil isang maling hakbang lamang ay maaaring magdulot ng panganib hindi lamang kay Muning kundi pati na rin sa amin. Nagsimula kaming lumapit kay Muning, dahan-dahan upang hindi siya matakot. Muning, nandito kami para sa'yo, bulong ni Paolo habang inaabot ang kanyang kamay. Nakita kong sinubukan ni Muning na umusog papalapit, ngunit napansin ko ang isang kahoy na tila ba nagbabanta sa kanyang balansi. Agad kong hinawakan ang kahoy at siniguradong hindi ito makakasama sa kanya. Sa bawat segundo, tila bumabagal ang oras. Ang hangin ay tila ba humihinto at ang mga ibon sa paligid ay tahimik na nakamasid. Alam kong isang maling galaw lamang ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa aming lahat. Paolo, mag-ingat ka. Paalala ko habang dahan-dahang inaabot ang kamay kay Muning. Ngunit sa kabila ng aming pag-iingat, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa ibaba. Napatingin kami ni Paolo at sa aming pagkagulat, isang malaking aso ang naglalakad sa bakuran. Alam namin ang aso, si Bantay, ang alaga ng aming kapitbahay na kilala sa kanyang pagiging mabangis sa mga hindi kilala. Hindi kami sigurado kung paano siya nakatakas mula sa kanyang kulungan, ngunit alam namin na kailangan naming kumilos kaagad. Habang si Paolo ay abala sa pag-abot kay Muning, sinubukan kong tawagin ang pansin ng aso. Bantay, huwag. Mabuting aso, mabuting aso. Bulong ko habang dahan-dahang lumalapit sa gilid ng bubong. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pa itong lumapit at nagsimulang tumahol, tila ba nagagalit sa pagpasok namin sa kanyang teritoryo. Dahil sa ingay ni Bantay, lalong natakot si Muning at sinubukang tumakbo papalayo. Ngunit sa kanyang pagtakbo, nagkamali siya ng hakbang at halos mahulog sa gilid ng bubong. Paolo, bilisan mo. Sigaw ko habang nagmamadali akong umakyat sa bubong upang tulungan siya. Sa kabutihang palad, naabot ni Paolo ang kanyang likuran at naagapan ang kanyang pagkahulog. Sa sandaling iyon, akala ko ay ligtas na kami. Ngunit sa aming pagtingin sa ibaba, nakita namin ang isang grupo ng mga tao na nagtitipon sa aming harapan, tila ba nag-uusyoso sa aming ginagawa. Sa gitna nila, isang pamilyar na mukha ang tumayo, si Mang Carding, ang may-ari ng bahay at ang nagmamahal kay Muning. Ngunit sa halip na galit, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Mang Carding, pasensya na po. Gusto lamang namin iligtas si Muning. Sabi ko, nag-aalala sa kanyang magiging reaksyon. Ngunit sa halip na sumagot, nakita ko siyang namangumiti at tumango, tila ba may naiisip na plano. Sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang aming misyon. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Sa bawat hakbang na aming tinatahak, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa aming balikat. Kami ni Lino, kapwa 12 taong gulang, ay hindi nag-atubiling tumugon sa tawag ng pusang naipit sa bubong ng lumang bahay ni Mang Ernesto. Ang araw ay tila lumulubog na. Nagsisimula ng maglaro ang mga kulay sa kalangitan, ngunit ang aming misyon ay hindi pa tapos. Ano sa tingin mo, Carlo? Kaya pa ba natin? Tanong ni Lino habang kami ay nakatayo sa harap ng makipot na hagdanan paakyat sa bubong. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon katulad ng akin. Oo naman, Lino. Hindi tayo susuko. Kailangan tayong magtagumpay. Sagot ko, pinipilit na maging matatag sa kabila ng kaba na kumakalat sa aking dibdib. Ang mga yapak naming ay marahan, ngunit siguradong nag-iingat na hindi madulas sa lumang kahoy ng hagdanan. Kapwa kami umaasa na ang hagdan ay hindi bibigay sa bigat ng aming mga hakbang. Sa itaas, naririnig namin ang mahinang pagngiyaw ng pusa, tila ba nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Sa wakas, narating namin ang bubong. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang pakiramdam ng pag-aalala. Ang pusang si Mingming,
Nakilala sa aming komunidad bilang ang pusang gala na mahilig sa pakikipagsapalaran, ay nakaupo sa pinakabubong, malapit sa gilid. Ang kanyang mga mata ay mapupungay at tila ba puno ng takot. "Mingming, nandito na kami," sigaw ni Lino, umaasa na ang pusa ay makaramdam ng aming presensya at magbigay ng tiwala. Magsisimula na sana kaming lumapit nang biglang dumulas ang isang bahagi ng bubong. Napaatras kami, pilit na pinapakalma ang aming mga sarili. Ang puso ko'y tila ba may sariling buhay sa lakas ng tibok nito. "Teka, Carlo, kailangan nating mag-ingat. Baka mas mapahamak pa tayo," babala ni Lino habang inaayos ang sarili. Tumango ako, pinipilit na maging kalmado. "Tama ka, dahan-dahan lang tayo." Lumapit kami ng marahan, bawat hakbang ay may kasamang dasal na sana'y maging ligtas kami. Ang paligid ay tahimik, maliban sa paminsang pagngiyaw ni Mingming na tila ba nag-uudyok sa amin na magmadali. Nang halos malapit na kami sa pusang naipit, biglang bumigay ang isang bahagi ng bubong. Isang malakas na kalabog ang umalingawngaw na para bang isang babala sa amin. Agad kaming napahawak sa mga matibay na bahagi ng bubong, ang puso ay tila ba tumalon sa kaba. "Hala, Carlo, anong gagawin natin?" tanong ni Lino. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong ni Lino. Alam kong oras na para gumawa ng desisyon. Isang hakbang na maaaring magligtas kay Mingming o magdulot ng kapahamakan sa amin. Habang nag-iisip, biglang may umalingawngaw na tunog mula sa malayo. Isang tunog na tila ba hindi nararapat sa oras na iyon. Isang tunog ng sirena ng bumbero. Napatingin kami ni Lino sa isa't isa, parehong nagtataka. "Ano kaya ang nangyayari?" tanong ko, iniisip kung may kinalaman ito sa amin. Ngunit bago pa namin masagot ang tanong na iyon, biglang may sumigaw mula sa ibaba. "Mga bata, umalis na kayo diyan. Delikado ang bubong." Si Mang Ernesto, ang may-ari ng bahay, ay nakatayo sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa likuran niya, may mga bumbero na nagmamadaling nag-aayos ng mga kagamitan. "Carlo, kailangan na nating bumaba," paalala ni Lino. Ang kanyang tinig ay puno ng urgency. Ngunit bago pa kami makagalaw, biglang may nangyari na hindi namin inaasahan. Ang pusang si Mingming, na tila ba nagkaroon ng lakas ng loob, ay tumalon mula sa kanyang pagkakaipit. Dumapo siya sa isang mas matibay na bahagi ng bubong, ngunit ang kanyang direksyon ay papunta sa amin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng kanyang katawan sa aking mga bisig. Naisip ko, sa kabila ng lahat, nagtagumpay kami sa aming misyon. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, ang isang bahagi ng bubong ay patuloy na bumibigay, nagbabadya ng kapahamakan. "Mingming, ligtas ka na," bulong ko habang unti-unti naming nararamdaman ang paggalaw ng bubong. At sa isang iglap, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Ang tanong sa aking isip, makakababa pa ba kami ng ligtas? Ang cliffhanger na iyon ay nagbigay ng bagong pag-aalala sa aming kwento. Habang yakap-yakap ko si Mingming, alam ko na ang susunod na hakbang ay mahalaga. Ngunit paano kami makakaligtas sa isang bubong na patuloy na bumibigay? Ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa kanluran, ang kalangitan ay naglalawa sa kulay kahel at rosas habang kami ni Leo ay nakatayo sa harap ng lumang bahay ni Aling Cora. Ang bubong nito ay tila isang labirin ng mga kalawangin at nakalambitin na yero, kung saan sa tuktok ay naroon ang aming misyon, si Misty, ang pusang naipit at tila nawala ng pag-asa. Sa kabila ng aming mga pagod na katawan, ang aming pagnanais na iligtas si Misty ay hindi natinag. "Nariyan siya, sa gilid ng yero," sabi ni Leo habang itinuturo ang isang bahagi ng bubong. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala pero may kasamang determinasyon. Sa bawat hakbang na ginawa namin, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso.
mabilis at mariin. Ang mga hakbang namin sa hagdan ay tila musika ng pag-asa sa aming pandinig. Minsan, ang takot ay bumabalot sa akin. Ang taas ng bubong at ang panganib ng pagkalaglag ay palaging nagbabantay. Ngunit si Leo ay palaging naroon, palaging nagbibigay ng lakas ng loob. Kaya natin to, hindi natin siya pwedeng iwan, sabi niya, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa katapangan. Nang marating namin ang tuktok, nakita namin si Misty. Ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng tulong habang siya ay nakaupo sa gilid, nanginginig at takot. Misty, narito kami, sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng pag-asa. Dahan-dahan kaming lumapit kay Misty, ang bawat hakbang ay maingat at sinadya, hanggang sa abot kamay na namin siya. Ngunit sa paglapit namin may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Ano yon? Tanong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay biglang bumalik sa pagkabahala. Ang kaluskos ay hindi isang ordinaryong tunog. Ito ay tila nanggagaling sa isang bagay na mas malaki, mas mabigat kaysa sa amin. Biglang, mula sa likod ng mga tambak na yero, lumitaw ang isang maliit na bintana ng atik at doon, isang kakaibang anino ang bumangon. Ang anino ay tila isang matandang lalaki na ang mukha ay hindi namin maaninag sa dilim. Ano yung ginagawa ninyo rito? Tanong ng anino. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala at galit. Nagligtas lang po kami ng pusa, sagot ni Leo. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaba. Ngunit ang anino ay hindi na muling nagsalita. Sa halip, ito ay dahan-dahang lumapit sa amin. Ang kanyang presensya ay nagdala ng malamig na hangin at ang dilim ay tila lumaki sa paligid namin. Sino po kayo? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng takot at pag-usisa. Ngunit bago pa man namin malaman ang sagot, ang bubong ay nagsimulang gumalaw. Ang yero ay bumigay sa bigat ng anino. Sa isang iglap, ang mundo ay umikot at kami ni Leo ay nagkatinginan. Ang takot ay bumalik sa aming mga mata. Kailangan nating umalis dito. Mabilis, sabi ni Leo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at pangamba. Habang kami ay nagmamadaling bumaba, si Misty ay nasa aming mga bisig. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig ngunit ligtas. Ang anino ay bumalik sa kadiliman at ang bubong ay umindak sa likod namin. Tila umiiyak sa pagkawala ng kanyang lihim. Ngunit sa aming pag-alis, may isang bagay na naiwan, isang piraso ng papel na lumilipad sa hangin na nahulog mula sa maliit na bintana ng atik. Leo, tingnan mo to, sabi ko habang pinulot ang papel. Ang mga salitang nakasulat ay tila isang babala, isang misteryo na hindi namin inaasahan. Ang lihim ng bahay ay hindi dapat magising. Kami ni Leo ay nagkatinginan. Ang aming mga puso ay puno ng tanong at takot. Ano ang ibig sabihin ng lihim na ito? Sino ang anino sa atik? Ang mga tanong ay nagpaikot sa aming isipan. Habang kami ay naglakad palayo, si Misty ay mahimbing na natutulog sa aming mga braso, ngunit ang misteryo ng bahay ay nananatiling buhay sa aming mga alaala. Habang ang huling sinag ng araw ay naglaho sa abot tanaw, alam namin na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang lihim ng bahay ni Aling Cora ay nagbabantay at kami ay handang tuklasin ang katotohanan sa likod ng anino na nagligtas sa amin sa bubong. Ngunit ang takot ay palaging naroon, isang anino ng pag-asa na hindi namin maalis sa aming isipan. Sa pagtatapos ng araw, ang aming misyon ay hindi lamang ang pagliligtas kay Misty, kundi ang pagtuklas sa misteryo na bumabalot sa lumang bahay. Ang araw ay nagbabadya ng muling pag-ulan, ngunit hindi iyon naging hadlang sa aming misyon. Ako si Ben at kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Lucas. Sa aming pagkakaibigan, hindi na bago ang pagtulong sa mga hayop na nangangailangan. Gayunpaman, ang pagkakataon na ito ay tila mas kakaiba at mas mapanganib kaysa sa inaasahan namin. Ben, sigurado ka bang nasa bubong pa ang pusa?
Tanong ni Lucas habang tinutulak niya ang maliit na hagdanan patungo sa gilid ng bahay. Ang bahay na ito ay hindi naman mataas, ngunit sa tingin namin, sapat na ang taas nito para maging delikado ang aming plano. Oo, sigurado ako. Naririnig ko ang mahina niyang pagnangyaw kanina. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Hindi ko alam kung paano namin siya maililigtas, ngunit may tiwala ako na kaya namin ito. Kailangan lang namin ng kaunting sinag ng pag-asa at lakas ng loob. Habang umuulan, ang bawat hakbang sa hagdanan ay tila isang pagsubok. Ang mga patak ng ulan ay dumadaloy sa mga pisngi at ang hangin ay nagdadala ng lamig na sumasalubong sa bawat hakbang. Pero hindi kami nagpatinag. Alam namin na sa kabila ng hirap na ito, may buhay kaming ililigtas. Lucas, kailangan kitang alalayan. Mahirap ang bawat hakbang. Sabi ko habang umaangat ang aking katawan. Pilit na inaabot ang bubong. Tumigil siya saglit para suportahan ang hagdanan at nagpatuloy akong umakyat. Pagdating sa bubong, isang kakaibang eksena ang bumungad sa akin. Ang pusa, isang maliit at basang-basa na kuting, ay namumukod tangi sa isang sulok ng bubong. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagod, ngunit sa kabila nito, may matapang na kinang ang kanyang mga mata na tila may sinasabi sa akin. Parang may sinag ng pag-asa sa kanyang titig. Ben, nakikita mo ba siya? Tanong ni Lucas mula sa ibaba, may pag-aalala sa kanyang boses. Alam kong hindi siya makakaakyat rito, kaya kailangan kong gumawa ng paraan upang mailigtas ang kuting. Oo, narito siya. Pero kailangan natin ng plano para mailigtas siya ng ligtas. Sagot ko habang iniisip ang pinakamabuting paraan. Ang bubong ay madulas na at bawat galaw ay may panganib. Ngunit hindi ko maaaring iwanan ang kuting dito, lalo na't alam kong umaasa siya sa amin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, sinisikap na hindi matakot ang kuting sa aking presensya. Habang papalapit ako, napansin kong may kahon na nakaharang sa kanyang daanan. Isang lumang kahon ng mga gamit na tila itinapon lamang ng may-ari ng bahay. Dito siya naipit at hindi niya alam kung paano makakalabas. Lucas, kailangan ko ang tulong mo sa pag-alis ng kahon. Baka kaya nating hilahin ito gamit ang lubid na dala mo. Sigaw ko sa ibaba. Walang pag-aalinlangan, agad niyang inabot ang lubid pataas. Ang bawat galaw namin ay puno ng ingat, alam naming isang maling hakbang lamang ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Nang maabot ko ang lubid, dahan-dahan kong inilagay ito sa paligid ng kahon. Sa tulong ni Lucas, sinimulan naming hilahin ito palayo sa kuting. Habang ginagawa namin ito, naramdaman ko ang pag-asa sa aking puso. Nasa gitna kami ng pagligtas at alam kong ang bawat segundo ay mahalaga. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na tunog ang gumulat sa amin. Sa aking paglingon, nakita ko ang pagguho ng isang bahagi ng bubong na malapit sa kuting. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa likod ng aking isip, alam kong hindi kami maaaring sumuko. Lucas, kailangan natin ng plano B. Sigaw ko habang sinisikap na hindi magpapanik. Ngunit sa loob ko, alam kong ang oras ay nagmamadali at ang kuting ay nasa panganib. Sa kabila ng takot, hindi namin maaaring iwanan siya dito. At sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Kailangan kong gamitin ang natitirang bahagi ng lubid para makabuo ng isang kapirasong daan para sa kuting. Dahan-dahan kong inilatag ang lubid mula sa kanyang pwesto patungo sa kaligtasan. Ang bawat galaw ay punong-puno ng pag-asa at dasal. Lucas, kailangan kitang maging handa sa ibaba. Kapag bumaba ang kuting, siguraduhin mong mahuhuli mo siya. Utos ko, habang pilit na iniaayos ang lubid para sa kuting. Sa likod ng aming pagod at hirap, may pag-asang bumabalot sa amin. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na hangin ang dumaan at ang kuting ay nadulas mula sa kanyang puwesto. Ang puso ko ay tila bumagsak, ngunit hindi ako maaaring sumuko.
Sa likod ng kanyang pagkadulas, isang kakaibang bagay ang nangyari. Sa kanyang pagdulas, naabot niya ang lubid at pilit na kumapit dito. Ang oras ay tila tumigil at ang aming mga mata ay nakatuon sa kuting na kumikilos sa harap namin. Sa kabila ng panganib, may kakaibang lakas at determinasyon siyang ipinakita. At sa isang iglap, bumaba siya sa lubid patungo sa ligtas na lugar sa ibaba. Napabuntong hininga kami ni Lucas, puno ng tuwa at pagod. Ngunit sa likod ng aming tagumpay, isang tanong ang bumalot sa akin. Paano kung ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang simpleng pagligtas? Paano kung nagkaroon ng mas malalim na dahilan ang lahat ng ito? At sa likod ng aming tagumpay, isang misteryo ang bumalot sa aming isip. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng kuting na iyon?